Alam niyo mga sangkay, pag tumingin po talaga tayo sa mga pandaigdigang balita, especially dito sa ating channel, ito po yung ginagawa natin na mag-research sa mga world news. Medyo kikilabutan din po talaga kayo. Kaya hindi ko rin po masisi ang lahat o yung iba mga sangkay na nanonood dito na kinikilabutan, mga sangkay, dahil nga po sa mga nangyayari sa ating mundo. At ngayon nga, mga sangkay, may nangyari na naman po doon sa Japan. So paalala lamang po sa lahat mga sangkay, sa mga nanonood dyan, yung mga nervyoso o kaya mga matatakutin, lumipat muna po kayo ng ibang channel para hindi po kayo matakot, okay? Dahil dito sa ating channel, para lamang po ito sa mga malalakas ang loob na solid sangkay at buo po yung dibdib na malaman ang katotohanan sa mga nangyayari sa ating mundo sa panahon natin ngayon. So eto nga po mga sangkay, pag-usapan po natin itong nangyari doon sa Japan. Ngayon, bago tayo mag-umpisa, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, 1.26 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. Parami po tayo ng parami. Kaya naman kung hindi ko pa po nakakapag-subscribe, i-click nyo po yung subscribe, makikita sa baba, pindutin nyo po yun, tapos i-click nyo yung bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. May papagawa lamang po ako sa inyo saglit. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-check nyo po sa itaas ng video na to. Sa inyong mga cellphone, makikita po yan sa Facebook. May 3 tuldok, kagaya po ng nakikita nyo sa video na to. Gayahin nyo lang, pindutin nyo po yung 3 tuldok. Then may lalabas po dyan na show more. Pindutin nyo po yung show more. At yun lang mga sangkay. Ngayon mga sangkay, pag-usapan lamang po natin itong nangyayari sa ating mundo, itong mga pagyanig. Ano ang ugnayan nito sa propesiya ng Biblia? Gaya ng sinabi ko mga sangkay kanina sa panimula, habang tayo ay nagre-research tungkol po sa mga nangyayari sa ating planeta, hindi maiiwasan na talagang tumindig po yung ating balahibo. Sapagkat hindi na po ito pangkaraniwang o hindi na po ito normal na nagaganap sa ating planeta, mga sangkay. At ito po sa Japan, tingnan po natin ang nangyari sa Japan, mga sangkay. Mamaya, i-relate po natin ito sa Bible, kung ano po bang sinasabi ng Bible. Okay? Ito po ay matinding pagyanig doon sa Japan na ayon po dito, ang Japan po ay nag-issue ng unang beses mega quake advisory. Ibig sabihin, pinakamalakas ito na pagyanig. Yun po yung kanilang advisory na posibleng mangyari. In a chilling first for the island nation, Japan has issued an unprecedented mega quake advisory. Grabe, ibig sabihin, sobrang lakas nun. Itong Japan, parang normal na rin po sa kanila itong mga pagyanig. Parang sa Pilipinas, di ba? Lagi po tayong niyayanig. Pero mga sangkay, this is the first time na ang Japan nag-issue daw po its first ever mega quake advisory. So ano mayroon? Bakit ganun? Sending shockwaves of anxiety through its population. Alam niyo mga sangkay, ang dami pong natakot dito. Kasi niyanig po yung Japan eh. Ngayon, nakita ko nga po kahit po yung auntie ko na nandun sa Japan, nag-post siya na, Lord, ikaw na ang bahala sa amin. So what really forced the scientists to issue this stark warning? And can they really predict earthquakes? Here's a report. Yan o, tingnan nyo yan, mga sangkay. The ground beneath Japan trembles with a new terrifying resonance. Japan's seismologists have dropped a bombshell on the nation's psyche, warning of a potential mega quake. Grabe. まずこの地震で揺れの強かった地域につきましてはですね、また同規模程度の地震が Grabe oh. There is a chance that another powerful earthquake could hit in the next few days. Ito po yung babala, warning sa Japan, mga sangkay. In the next few days, powerful na lindol. 起こるかもしれませんので、まず1週間程度、特に今後2、3日の間、注意。 Yan no? So ano nga ba ang ng Biblia dito mga sangkay? Sinasabi tungkol sa mga nangyayari sa ating planeta ngayon ng mga pagyanig.
Again, di ko kayo tinatakot, pero ito po yung realidad na nakasulat sa Bible. Ito, Matthew chapter 24, verse 6 to 7. Sabi po dito, at makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Kasalukuyang nagaganap po yan ngayon, mga sangkay. 'Di ba? Ukraine, Russia, sa Middle East, nangyayari po yung matinding digmaan. At alingaw-ngaw ng digmaan, mga sangkay, yung mga posibilidad na magkaroon po ng digmaan din. Pilipinas, China, Taiwan, China. 'Di ba? Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan ito mangyari. Datapwat hindi pa ang wakas, sabi ng Bible. So, we are talking, mga sangkay, about last days na tinutukoy po sa Biblia. Then in verse 7, ayon po dito mga sangkay, ito very specific na magaganap sa ating planeta na ngayon ay kasalukuyan din pong nangyayari sa ating panahon ngayon. In verse 7, sabi po dito ng Matthew chapter 24, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat, ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. So, hindi pa po ito mga sangkay yung pinakamatindi. Simula pa lamang. But take note guys, very specific na sinasabi ng Biblia, magkakaroon ng gutom at lilindol daw po sa iba't ibang dako. Isa po ito sa mahalagang prophecy sa Bible, mga sangkay. Lahat ng bagay na ito na nakasulat sa Bible, nangyayari sa panahon natin ngayon. Hindi po siya yung tipong, natsambahan lang na nangyayari. Halimbawa na lang yung sinasabi sa Biblia, mga sangkay, na magkakaroon ng mga sigalot yung mga bansa. Ngayon, nangyayari po yan, mga sangkay. Ngayon, ito, kagaya ng Japan at iba pang mga bansa, natutupad po ang propesiya na nasa Biblia. Ito guys, hindi pa nanakot mga sangkay. Pero, ang pinaka-the best talaga na assurance at security natin at safety, wala pong iba kundi sa ating Panginoon. Kung naglilingkod ka sa ating Panginoon, kahit anong mangyari, okay lang, di ba? Kahit na may mga malalakas na sakuna na mangyari, okay lang kasi kasama natin ang Diyos. Pero kapag wala tayong Panginoon sa buhay natin, matatakot tayo sa mga ganitong klaseng pangyayari. Kasi wala kang Diyos eh. Hindi mo alam, mga sangkay. Tayo na mga nag-aaral sa Bible, mga sangkay, naiintindihan po talaga natin ngayon na ang nagaganap sa ating planeta ay hindi na po normal. Kagaya po ng nangyayari doon sa Japan. Isipin nyo mga sangkay, yung Japan, bigla pong nagkaroon po ng panic. Ayan o, itong mega quick fear, itong advisory, mga sangkay, nang napakalakas daw na lindol na posibleng mangyari anumang oras doon sa Japan, nagdulot daw po ng panic. So mga sangkay, part of prophecy sa Biblia na mangyayari po talaga itong mga ganitong klaseng kaganapan sa ating mundo. Diba? Kaya nga po yung mga nagsasabing hindi totoo yung Bible, then pasinungalingan nyo ang sinasabi ng Biblia. Especially itong mga propesiya. Kasi ang Biblia, mga sangkay, ang nilalaman ng Bible is more on prophecy. Sobrang daming propesiya sa Bible about sa magiging future ng ating mundo. At karamihan, mga sangkay, nangyari na. I think mga 80% naganap na. And the rest, mga sangkay, kasalukuyang nagaganap. At marami pa pong magaganap, mga sangkay, sa mga hula sa Biblia o propesiya. So, ayan, mga sangkay, nangyari sa Japan. Calm. 7割ぐらい不安で、どういうふうに受け止めいずれは来るだろうなとは思っていたので、はい、その準備が、Grabe itong warning na to, mga sangkay doon sa Japan. している方だと思います。非常食の準備と、 Alam daw niya, mga sangkay, na mangyayari talaga ang pinakamalakas na pagyanig. Kaya, eto sila, mga sangkay, biglaan po silang bumili ng mga pagkain. Nagpanik po ang mga tao doon sa Japan. 非常のトイレの準備と、あと
ヘルメットとか、はい、あと毛布とか、まあ今夏なので Ayan o, a portable toilet, helmets, blankets. These are the kinds of things we have already prepared. Ganyan po ang ginawa ng mga あれです Japanese. けど、はい、そういうものを用意してます。 But can scientists really predict earthquakes with such certainty? The short answer is no, at least not with pinpoint accuracy. Earthquake prediction remains one of the holy grails of seismology, Grabe. a complex science fraught with uncertainties. What scientists can do, however, is assess probabilities based on historical data. Yun lang. Kasi, mga sangkay, itong mga pagyanig, hindi po ito nalalaman mga sangkay ng lahat. Biglaan na lamang po ito nangyayari. Pero, pagdating sa data, mga information na di-detect nila mga sangkay, parang nahuhulaan na lamang po. Mga ganito, after ng 100 years, nagaganap talaga yung lindol na ganito. Yun po yung prediction. But it doesn't mean, mga sangkay, at any moment, mangyayari na kung ano po ang sinabi ng mga scientists o mga eksperto pagdating po sa ganito. Lalong-lalo na po sa panahon natin ngayon, talagang unpredictable na po ito mga nangyayari sa ating mundo. Geological observations, and advanced modeling. This is not the first time Japan has faced such a threat. The country experiences roughly 1,500 earthquakes annually, Grabe, tingnan nyo yung nangyayari sa Japan. No? even though most are minor. However, the specter Oh my of a goodness. mega quake is a different threat altogether. Bureau Report, WION, Wild is One. Grabe, no? So, biglaan pong nagpanik yung mga tao doon sa Japan dahil sa pangyayaring to. Well, ano po ang inyong komento mga sangkay sa napag-usapan po natin about po sa ugnayan itong mga lindol na nagaganap sa ating mundo? Nangyari po doon sa Japan mga sangkay sa kung ano din po ang sinasabi ng Biblia. I-comment nyo po sa baba ang inyong mga opinion. And now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Janjan Daily. Hanapin nyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Dito po ako nag-upload ng mga vlogs. So ako na po ay magpapaalam. Mag-ingat pong lahat. God bless everyone.